Okay, so naputol tayo abruptly last night. Bira na ako what you call this, umulit ng video. Kasi nga may anointing ang video ko, katwiran ko. Yun ang lumabas eh. Yun ang gusto ni Holy Spirit, sinusunod ko na yun. Kasi pag inulit ko, hindi ko siya nafe-feel. So hindi ko na ginadjudge ang video ko kung, like, maganda ba siya, ano siya. Wala na, parang yung magazine, nung pinaganda ko, lalong hindi nagustuhan ni Lord. Sabi niya, ano yan? Sino market niyan? Ano ba yan? For sale ba yan? Ang video ko hindi nga for sale eh. Hindi nga ako nag-e-expect ng pera dito dahil hindi siya for commercial. Walang matutuwang manood nito kung hindi ka sinasabihan ni Holy Spirit. Marunong na ako mag-obey ngayon. Nakukuha ko na yung ways ni God. Masikreto siya. Hindi niya binibigay lahat ng secret niya sa lahat. Katakot din yun, ha? Hindi niya binibigay lahat ng secret niya sa lahat. Kasi nga pag wala kang obedience, wala kang rewards, wala kang comfort, wala kang consolation. Kaya dapat kinoconsider nyo na si God ay hindi lang mabait, kundi very just din. Sinusukat ka niya. And sabihin ng mga bagay na ayoko madiskaril yung topic at pumunta kung saan saan. So my warning is take care of your decision. Your time is limited. Kahit nga teenager ka ngayon, kung wala si God sa iyo, kung hindi mo priority si God, it will all end in tears. Kala mo haba pa ng panahon mo. Hindi mo, sabi nga ng asawa ko, we are this near to Third World War. This near. Tuwing sasabihin niya yon, nagdadasal ako ng seryoso. Ganon, iniisip ko yung mga youth na hindi pa kilala si Lord tapos mamatay na lang pala bigla. Kasi hindi mo alam pag pumutok na yung gera. Ang gera, pag pumutok, pag nangyari, parang hindi ka makapaniwalang nangyayari. Kaya huwag ka masyadong naasa sa, bukas, mamasyal tayo. Kita mo, kahit yung letter ni James, sinasabi niya doon, huwag ka magsasalita na parang bukas kontrolado mo. Your God is a God of surprises. At kasama sa mga surprises niya, yung mga scary surprises. Tsaka pag masyado matigas ang ulo mo, lalong akala mo smooth ang buhay mo. Hindi. Ibig sabihin nun, nakapasok ka na sa trap ng kalaban. Diba? Nakikita mo yung mga tinatawag na bunsod in the south, sa may Mindanao. Kahit sa kasi ang Pilipinas surrounded by water eh. Merong bunsod, yung parang trap ng isda na napakalaki. Na pag pumasok yung isda, hindi niya alam nasa loob siya ng trap. Everything feels good. Until, suddenly, he's suddenly caught. Ganyan ang buhay. Kaya pag marami kang problema, that is very positive. Ibig sabihin nun, malaya ka pa, wala ka sa loob ng bunsod ng kalaban. Kasi, ang lahat ng tragedies, problems, trials, challenges, lahat yun reminders ni God yun na wake up. You're not in a dreamland. Itong earth na to is my certain time. Hindi mo to bahay. Kaya pag pinaiiyak ka ng mundo, that is very good. Parang you're going against the tide. Hindi ka nakasabay wala ka sa bungsod, hindi ka nakasabay sa kalaban. Kasi ang gagawin ng kalaban, gagawin niya napaka-smooth yung buhay mo. Kaya pag sobrang smooth ang buhay ko, natakbo talaga ako sa simbahan. Talaga nag-i-spend ako ng time, tinatanong ko si Lord, Lord, make me see the truth. Ano ito? Ako ba rito, alam mo yon?
Kahit nga mag-shopping, tinatanong ko si God kailangan ko ba to? Masyadong muras. Grabing ko na kasi nung bata ako, hindi ako nakakabili. Pero pag hindi mura, mahal, ay, ang dami kong dapat tulungan. My money is not mine. Pero there are times, pinapamper ako ni God. Sinasabi niya, bili mo. Sa'yo yan. Di ba, kahit sa Bible, sinabi niya doon sa New Testament, a laborer is due to his salary. So, kung worker kita, kung servant kita, you deserve some beautiful things in life. Kasi one time, humingi ako ng sing-sing sa kanya Sipin mo, 6,004 yung halaga. At branded, First time yun, sinabi ko, Lord, gusto ko yan. It reminds me of my father. Kasi ang hilig nun bumili ng ganyan style para sa mga tita ko. Nabibili niya yun sa casino pag nananalo siya. So, nagulat ako nung bigla siyang bumaksak sa presyo. Hanggang sa, from 6,004, nakuha ko ng 700. Tapos 1 year to pay pa. Ang tindi, di ba? Lahat na ng discount ng saleswoman. Ewan ko, dumating yung mga tao, sinabi, Joyce, ba't mo binabayaran ng 2,000 yan? Nakarating sa akin, binayaran mo ng 2,000 yan. Balik mo yan. Gagamitin natin lahat ng discount mo. Ano ka rito employee ka rito So, dapat may discount ka. Antayin mo yung promo na sa weekend. 6,004 naging 700, 1 year to pay. Parang wala. Parang nang binabayad ko na lang dun Diba? Parang halos wala na. Hanggang ngayon, gamit-gamit ko yun. Yung asawa ko, hindi makapaniwala. You bought that? Yeah, it's 6,004. But you will not believe. I'll show you the receipt. I got it for 700, 1 year to pay. It's not even $100 a month. Oh, tawag mo sa Diyos ko. Pag gusto ko ibigay sa iyo, Joyce, walang mahal-mahal. Para sa iyo yan. Si God masarap na mahirap mahalin. Kasi minsan ipupush ka niya sa edge. Not to put you in trouble, but to make you bigger. Para lumaki lalo yung faith mo. Kaya pag takot na ako kasi duwag ako Joyce, huwag ka matakot. Papalitan ko yung pangalan mo. Yung totoong pangalan mo is fearless. Minsan nga naisip ko kaya kinakalang basahin ko yung mga books ng mga saints. Bakit? Dahil yung generation ngayon, parang hindi na uso yung nag-o-offer ng sacrifice. Parang hindi na uso yung sumusunod ng totoo kay God. Parang hindi na uso yung talagang, alam mo yon yung ang tawag dyan, committed kay God. Parang hindi na uso Kaya para magising, para what you call this, para ma-feel ko normal pa ako, I read books in the past. Yung mga saints na, wow! yung mga ginawa ko para kay God is nothing compared to what they did. You know? Doon ko naiisip na, oh my gosh, si Saint Teresa of Avila nga, ganito ginawa, ganito. Si Saint Peter of, ano yung place na yun? Kasi iba yun, maraming Saint Peter na, Saint from Spain na nagle-levitate. Ay, oh my God, halos hindi natutulog, 1 oras at kalahati lang. Ako, I always sleep in. Iba-iba ng challenges ang followers ni God. But, sa akin, lagi ko sinasabi, you only live once at napakatalino mo kung kay God mo ibibigay. Pwedeng nag-asawa ka, hindi ka nag-asawa, basta si God ang ginawa mong number 1.